Tagalog kulang eh. Yung mga nagsitanggap lang eh. Tinanggal yung gladly. Pag sinabi mong gladly, masaya, nagagalak. Sila mga nagagalak na tumanggap ng kanyang salita ay mga nangabautismohan. At sa araw na yun, ilan ang nabautismohan? Nadagdag simbahan? 3,000 tao. Isipin mo yun. Yung eunuch siya lang. Di ba? Si Lydia siya, tsaka pamilya niya. Yung Philippian jailer, siya tsaka pamilya niya. Nakuha niyo mga kapatid? Ay, ito pambihira, oh. Nung araw na yun, pagkatapos silang tumanggap kay Jesus, nabautismohan sila. 3,000 na kaluluwa. Wow. Na-share ko na to sa inyo, eh, di ba? Kung 3,000 yun, divide mo ng 12. Calculator natin. 8,000 divide by 12. CJ, amin na yung ano ko. Brother, amin na yun. May mga card dyan, baka mawala. Thank you. O, sino mahusay sa math? Mahusay yung calculator. Tama ba? Double check. 3,000 divide mo ng 12. Oh. Actually, ang nagbabaptize, hindi naman talaga si Jesus eh. Yung kanyang 12 disipulo. Nakuha? Kung yun ay 3,000, bawat isa sa kanila, listen, nagbaptize ng ilan? 250 katao. Kakapagod hindi. 250 yun. Sa 250, siguro, kung walang Panginoon doon, gano'n na siguro matisipo. 250 katao yun. 12 silang disipulo ni Kristo. O apostoles ni Kristo, mga kapatid, sorry. Apostoles. Sipin mo mga kapatid, 250 bawat isang pastor, 12 yun eh. Sabi no? Oo, makakita pa tayo ng gano'n. Pero honestly, sa panahon ito, parang ang hirap makakita ng gano'n. 3,000 sabay-sabay. Okay. At sabi dyan no, sa 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Manalangin muna tayo. Panginoon, pagpalaan niyo pong hapong ito, samahan mo nga po kami sa amin. Pag-aaral ng mga salita, mangusap kayo sa amin, Panginoon. Purihin kang muli sa ngalan ni Jesus. Amen. So, hindi lamang natapos sa sila'y mga bautismuhan. Nagpatuloy sila ng matapat. Sa paanong parang pastor? Sabi sa verse 42, and they continued steadfastly. Walang tigil, walang patid. Kumbaga, nung time na yun, kaya nga di ba sa Sunday school kanina, pinag-aralan natin yung first 100 century hanggang 300 century, mga kapatid. Yun yung taon, hanggang 500 century pala. Yun yung taon, grabe, makinig, ang paglaganap ng salita ng Diyos. Amen? Yun yung taon na sobra, grabe, ang mabilis na pagdami ng mga Kristiyano. Yung first 5 centuries. Kaya mga kapatid, sa mga nabaptize, hindi tama na tumigil ka after nun. Wag. Dapat magpatuloy ka, kasi sabi ng Bible, oh, nagpatuloy sila ng walang tigil sa apostles' doctrine. Ano ba yung apostles' doctrine? Sabi sa Bible, ito yun, oh. Apostles' doctrine, mga katuruan, doktrina, katuruan, mula sa salita ng Diyos. Ito yun, ang Biblia, salita ng Diyos. Fellowship. Ay, ba't palakad-lakad? Drawing sa table, pwede. Huwag lang palakad-lakad. Bigyan sila ng credits, hindi doon, dito lang. Oh. Pwede yung table, urong nyo rito, ba't nagtitis kayo dyan sa mainit? Tayo nga muna kayo, urong kayo rito. Oh. So mga kapatid, sila po ay huwag niyong tipirin, umurong pa kayo. Sila po ay nagpatuloy. Hello. Mga kapatid. In fellowship, sa kanilang
pakikipagtalamitam sa isa't isa. Yung bang sama-sama nila. Sis, medyo sigsag tayo. Pantay nyo sis para medyo maganda tingnan. Fellowship. Sabi dyan, in breaking of bread. Breaking of bread, kainan, Lord's Supper. No? And in prayers. Nais ng Diyos lumago tayo, di ba? Nais ng ating Panginoon tayo po'y lumago. So, hindi pwede ang bagong Kristyano pagkatapos mabautismo, tapos na hindi. Hindi ka lalago nun. Ako mismo, personal, ako mismo. Sa totoo lang, napakapalad ng discipler ko eh. Hindi niyo na ako pinuntahan sa bahay, Brad eh. Usa akong pumupunta sa simbahan mag-isa. At excited ako every time na magtuturo siya sa akin. Ang sarap pakinggan kasi na salita ng Diyos eh. First time ko kumbaga first time sa buhay ko na lumiwanag siya. Lalo na yung mga talatang bago kong Kristyano. Even your hairs are numbered. No? Sa Bible ba yung Brad? Oo nga, no? Yung mga nangangamatay na ibon sa impapawid bilang ng Diyos, sa Bible ba yun? Oo nga, no? Mga ako, no? Sabi nun, ang pangalan mo ay nakasulat na sa libro ng buhay. Nasa Bible ba yan? Oo nga, no? Doon sa akin, lumiwanag unti-unti ang lahat. Eh, sabi mong pahirapan pa ako? Hindi na. Para akong uhaw, para ba akong baso na ilang buwan nang hindi napapatakan ng tubig ba? Sobrang uhaw. Para bang lupa na tigang. Alam mo yung tigang na lupa, bumibitak-bitak pag walang tubig. Para akong ganun, mga kapatid. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero mga kapatid, giliw na giliw ako sa salita ng Diyos. Eh, biyaya ng Diyos, mga kapatid. Tuloy-tuloy, hindi ko na pinihirapan pa. Nandiyan ba si Norman? Kasi po kami, may discipleship kami. Kasi may lesson kami, hindi. Although iba-iba naman ang Kristyano, amen? Pero masarap ng ganun. May mga Kristiyanong ilang taon mo nang sinusundo. O, diba? Sa akin po mga kapatid, huwag naman magdamdam yung iba. Abay, huwag niyong hayaan na ilang taon ka ng Kristiyano, sinusundo ka pa. Gumawa ng paraang mamasahe. Hello? Hello? Mga kapatid, yung isang taon kang sinundo, sulit na yun eh. Matagal na nga yun eh. Pero sis, pag tayo lumalago, huwag mong hayaan. Tumatagal tayong Kristiyano, sinusundo. Dapat nga ikaw nang nagsusundo sa iba. Hello? Dapat ikaw na yung iniimbita. Ikaw iniimbita. Ikaw na yung nag-iimbita. Hindi tayo lumalago pag gano'n tayo. Mga kapatid, ako po sa atin dito, hindi tayo nangangako sa Diyos ng kung ano, pumunta ka sa amin kasi ganito, ganyan. Pasensya na, may raffle kami. Wala naman kami paparaffle dito eh. Doon kay Willie, sa Channel 2. Win to win doon. Mananalo ka doon. Dito walang perang panalo rito. Pero ang kagandahan doon, aayos ang buhay mo. Amen? Amen? So mga Kristiyano, mga kapatid, tandaan natin to. Ang pagiging Kristiyano natin hindi pa kabigi. Ngayon ko natutunan. Napakakuripot ko talaga dati. Hindi pa tayo mga Kristiyano. Pag-offering, di ba, sa simbahan. Kaganon ko rin. Bulsa ko. Ayoko to. Papel to. Kakakapain ko rin talaga sa totoo lang. Wala. Malamang benching ko to eh. Kuha ko ng 4 na benching ko. So, yan. Okay, nakuha ko ng 4. Super. Ganon tayo. Nung hindi pa tayo, nung wala pa tayo, napakadamot natin. Pero naging Kristiyano ka, yung tithes pala sa Diyos. Yung offering pala sa Panginoon. May first fruit pala sa Bible.
May Thanksgiving sacrificial offering sa Bible. Ay, pambira nung binasa ko napakarami pa pala. Meron silang wave offering, meron silang heave offering, ano pa? Ang dami mga kapatid. May peace offering sila. Grabe mga kapatid. Basahin nyo sa Leviticus. Hindi lang ata 10 yung offering nila doon. Nakuha niyo mga kapatid. Nung natutunan ko yung mga kapatid, nalaman kong Kristyano pala, pabigay. It is better to give than to receive. Sa mga boksingero, ano ba maganda? Yung tumatanggap ka ng sundok? O yung nagbibigay ka? Sino ba nananalo yung tumatanggap ng sundok? O yung nagbibigay ng sundok? Mga kapatid sa buhay Kristyano, nung una, tumatanggap ka, tama? Inaalalayan ka, iniintindi ka, inaasikaso ka. Nung unti-unting natututo ka na mga kapatid, abay, dapat tumitindig ka na. Tama? Abay, dapat unti-unti naglilingkod ka na. Parang bata yung mga kapatid, stage 1, infant. Stage 2, child. Stage 3, adolescent. Stage 4, adult ka na. Stage 5, young adult ka na. Ano sunod? Young adult, ano na? Sumunod. Senior ka na. Nakuha mga kapatid, abay ganun sa Kristyano, hindi lang. Simula nung year 2000, hira, sinundo ka. 2025 na sinusundo ka pa rin. Iiyak ko ng ganun, bro. Mga kapatid, mahihiya ako ng ganun. Kaya nga sa totoo lang ako by experience walang pamasahe, Brad, lakad, 30 minutes, init ang araw, alas 8, lakad ako niya. Pag medyo bagal pa ako, 45 minutes lakad papuntang simbahan. Pero, nakadamit ako ng pambahay. Yung malinis naman pambahay, syempre, nilaban. Pagdating sa church, baon ko na yung pangsimba ko, yung polo ko. Doon na ako magpupunas ng pawis, palit ng damit, konting pabangot, pulbo. Mga kapatid, it's a matter of mind, mind setting yan eh. Nakuha mga kapatid. At nung ako'y bagong Kristyano noon, siyempre nagsimba ako, yung damit mo dugyot. Kasi, di ba? Hindi naman tayo Kristyano pa kahit anong isuot mo eh. Pero natutunan ko maayos parang manamit ang mga Kristyano. Pili nga ako sa mga damit ko ng maayos na damit. E pambira, doon ko na-discover na may mga long sleeve pala ako ron. Na kinakagat na lang ng mga daga, nasasayang. Panahon na para isuot ko to. Nakuha niyo mga kapatid. Ay, dapat tayo nag-level up. Okay, ano nangyari, Pastor? So, sila yung nagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa fellowship, pakikipagsama, kapwa Kristyano, yan, no? Magiging pagkaibigan, sama-samang kwentuhan at iba pa. Okay, paggabuto ng tinapay at sa mga pananalangin. 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Yung takot sa Diyos, no? Abay, nanguna sa buhay ng bawat isa. At nakita nila mga kapatid ang mga kamanghamanghang bagay, mga sinyales na ginawa ng mga apostoles. Ay pambira kung ganito mga Kristyano, talagang gagawa ang Diyos ng dakilang milagro sa buhay natin. Pag lahat nagkakaisa, yung bang lahat nananabik sa salita ng Diyos mga kapatid. 44, in all that believed were together and had all things common. Natuto silang magbigay, magkaloob, di ba? Di ba pa yung nagbenta ng ari-arian? Yung pinagkabentahan, binigay ng buo. Di sila ng dalawang isa. Alam niyo, Lighthouse na Talon, Quezon City, nasaan ata yan? 1,000 to 2,000 square meter. Ang alam ko niyan, merong isang Kristyano nag-abroad, single siya. Yun ang pagkakaalam ko
Pero hindi ko naman alam lahat ng buong ano. Pero ang alam ko, isang testimony, isa lang siya sa nagbigay. Mga kapatid, hindi ko sure, hindi ko lang alam kung loan niya sa trabaho or yung isang taong sahod niya. Ano, pastor? Kasi nag-a-abroad siya dati. Mga kapatid, binigay niyo yung offering sa church yun, ha? Nakabili sila ng lupa. Ang bihira yun, mga kapatid. Sa palagay mo, makakalimutan kaya sa langit yung ginawa mo para sa gawain ng hindi, mga kapatid. Maaaring ang tao malimutan, pero pag yan yung ginawa mo, bukal sa puso mo sa Panginoon, hindi yung kakalimutan ng Diyos. Ayan po, 45, malinaw. Tingnan nyo, kapag ang mga Kristiyano sa loob ng simbahan, lahat nagbibigay ng tama mula estudyante, adult at iba pa, listen, makinig, matutugunan ang pangangailangan ng simbahan. Ayan o, and all that believe were together and had all things common. Hindi magkukulang. Eto pa, binanggit ko kanina, 45. Basahin nyo. Basahin natin 45. Ready? Read. And sold their possessions, binintang kanilang mga ari-arian o isang ari-arian lang? Mga arian, mga lupain. Hindi lang isang miyembro gumawa nun, mga eh. And goods, and parted them to all men as every man had need. Kung ano ang pangangailangan ng Kristiyano, bawat Kristiyano, o ng simbahan, lahat po yun ay natugunan. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, mayaman ang simbahan. Hindi sila nagkakautang-utang. Nakuha niyo mga kapatid, kapag lahat nagbibigay ng tama, generous ang puso. Sa amin mga kapatid, lahat ng pangangailangan sa loob ng simbahan ay matutugunan. Ayan o. 46, and they continue daily with one accord, araw-araw. Iba, nananalangin, nagbabasa ng Biblia, umakain, may gladness at singleness of heart. Hindi ko rin makakalimutan to. Kumbaga, remembering the past, yung mga una mong taong Kristiyano, saya ko nun. Napakasaya ko nun sobra. Actually, until now, masaya pa rin naman ako. Pero ang sarap balik kami nakalipas yung bago kang Kristiyano. Ang dami mong nakikilala. Hindi mo naman ito mga kaibigan dati, binabati ka, Brad. Yung bang feel at home ka, mga kapatid, listen. Ang saya-saya ko nun. Sa totoo lang. Ano tayo mga kasi? Ako Katolik, diehard ako Katolik, kung tatari ako. Sino sa inyo yung dating Katolik? Halos lahat na. May kamayan ba doon? Pag upo mo, upo ka, di ba? Excuse me. Babatiin mo yung kabila, babatiin mo sa kanang kaliwa, wala kang pakialam sa kanila. Sa totoo lang. Tama mali. Peace be with you, binababoy pa na. Pero galing sa puso mo. Pero nung kami naging Kristiyano nun, Brad, welcome ka. Minsan, kumusta ka na? Yung bang ang init ng pagtanggap sa'yo. Tapos may bonus pa. Kung muna umalis, magmerienda pa tayo. Sabi ko, kita. Kape muna tayo, Brad. Tapos minsan magugulat ka. Ako nun sa totoo lang, dahil hindi naman din ako magsusot ng long sleeve dati, hindi ako mahilig. Ririgaluhan ka. Naalala ko yung unang tanggap ko na ng long sleeve. Tuwan-tuwa ako eh. Ang kulay niya parang lavender yan, parang ganyan. Binigay sa akin isang kapatid yun. Tuwan-tuwa ako nun. Tuwan-tuwa ako nung suot-suot ko yun. Hindi pala ako magsuot ng ganito. Tapos may nagabot sa akin ng, Brad, ano yan? Nektar. Paano ginagawa yan? Siyempre. Naturuan ako. Di ako na nagdinigay sa sarili ko.
Mga kapatid, ang sarap. Sarap. Ang sarap na marami kang kapatirang Kristiyano. Amen? Sa loob ng simbahan. Okay. So sila'y may galak at may katapatan ng puso. 47. Basahin natin to. Ready? Read. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Isipin mo, pagkatapos ng 3,000 kaluluwa na saved, na bautismohan, nadagdag sila, di ba? Pagkatapos ng sabi sa verse 47, araw-araw, listen, yan natin yung mga batang maliliit. Araw-araw, nadadagdagan sila ng mga bagong miyembro. Araw-araw yun, mga kapatid. Kaya kapag ang simbahan nagkakaisa, kumikilos, mainit sa salita ng Diyos, mga kapatid. Masarap eh. Ito, kala mo outreach lang, mga bata lang. Hindi. Nagtatanim tayo dyan, mga kapatid. Amen? Nagtatanim ka dyan. Sa totoo lang, mga kapatid, ang target ko ito, hindi lang mga bata maabot, pati mga magulang nila. Mga teachers, nahiya naman kayo. Pambihira, kayo inassign ko magturo, ako nagtuturo. Jay, dami mong utang sa akin. Wala ata lesson 1, ako ata nagturo. O ikaw may utang ka rin. Sila Daniel, mga teacher. Si Becca, inasahan lang sa ano. Yung mga katuwang niya, hindi mo maasahan. Umaalalay ako sa pagtuturo sa mga bata. Makinig kayo young people, mga teachers. Kayo dapat tumabaho sa mga bata sa mga young people. Alam mo, dapat ang gagawin ko, abutin ko yung mga magulang nila. Nakuha nyo. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, meron tayong nabigyang mga bata na nasa 60 halos. 60. 60 yun ha. Ang dumadulo lang sa atin, nasa 30 ng alahati. Nangyayari talaga yun, I understand. Pero, listen, huwag kang pumayag na yung mga tumanggap ng regalo, na share natin ang gospel, pabayaan sila. After nito, mga kapatid, itong 30 ang gagraduate sa 24 ng umaga, nasaan yung 30? Hahanapin nyo sila. Hello? Teachers, hahanapin sila. Pupuntahan sa mga bahay. Yung mga magulang gusto kong tutukan. Tulungan nyo naman ako, mga magulang. Mga teachers. O staff natin, kayo tumulong kayo adult. Hindi lang puro tayo sa bahay, puro trabaho. Okay yung trabaho, pero may gawain tayo. Yung busy ka lagi sa office, busy ka sa trabaho mo. Kung sabihin, pastor, nagbigay naman ako ng tithes and offering ko Hello? Ako lang ba inutusang humayo? Magturo, mag-follow up, lahat tayo. Kung sabihin, pastor, nagbigay naman ako sa sacrificial ko. Nagbigay naman ako ng tithes offering. Pastor, ganito o ganyan. Tapos sa ba yun? Hindi ka ba hayo? Hindi ka ba mag-follow up? Hindi ka mag-visitation? Hello? Kung sabihin, pagod ka. Sino bang hindi napapagod sa atin? Tayo pagod. Ako ha. Minsan, may mga pagkakataon, sa totoo lang, galing sa puso. Minsan, tingin tayo ng tingin sa pastor Ginagawa ng pastor, ikaw. Ginawa mo. Minsan, tumitingin ka sa isang Kristyano. Ikaw, ano bang ginagawa mo? Maging maingat minsan tayo sa pagtuturo. Minsan, sarili mo, hindi mo nakikita. Mga kapatid, pag gaganon tayo, masipag tayo magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi kataka-taka. Dagdagan tayo ng Diyos ng maraming Kristiyano. Amen? Maraming mga miyembro. Makakatuwang natin.
Sabi ng Bible, di ba? Sa Matthew. Ngayon. Ano sabi ng Bible sa Matthew 9:37? Basta na yung sabay-sabay. Ready? Read. Then said he unto his disciples, he referring to Jesus. Then Jesus said unto his disciples, ano sabi dyan? The harvest truly is plenteous, but the labors are few. Sa Tagalog. Beka, pakibasa nga yung Tagalog. Lakas ng basa, malalaki yan. Okay, kailan pa dumami ang manggagawa kaysa sa mga aanihin? Nakakita na ba kayo? Mas maraming mag-aani kaysa sa aanihin? Wala eh. Laging kulang ang mga mag-aani. Laging kulang ang mga manggagawa. Kasi yung iba sa atin, ayaw pa sumama. Iba sa atin, pintas pa ng pintas sa mga gumagawa. Hindi ganun kadali. Dapat nga, bigay ka ng kalakasan sa gumagawa. Diba? Kaya niyo yan. Huwag mo lang sabihin, kaya niyo yan. Sumama ka rin. Nakuha. Huwag nating excuse yung ating mga sarili sa paglilingkod. Bakit, Pastor? Lahat tayo haharap sa Diyos. Amen? Anong ginawa mo? Para kay Kristo mabubuhay ka. So mga kapatid, yan ay gampanin ng buong simbahan. Amen? Kaya praise the Lord. May bunga tayo kahit dalawa. Ano sabi sa Luke 1:37? Luke 10:15. Sahin natin Luke 15:10. Luke chapter 15 verse 10. Minsan sa totoo lang, kung titingnan mo, sa pag-aakay ng kaluluwa, physically, listen, nakakapagod. Ito yun. Sa mga naglilingkod, physically, mamamaos ka. Physically, mapapagod ka. Physically, minsan, madidepress ka. Sama yan eh. Normal, tao tayo eh. Pero alam mo ba, hindi dapat tayo tumigil. Bakit? Ano sabi sa Luke 15:10? Basahin natin. Sabay-sabay. Ready, read. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Sa Tagalog, gayon din naman, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng anghel ng Diyos sa kalangitan dahil sa isang yung isa nga lang na makasalanan, madalo mo kay Kristo, maalagaan mo. Hello, makinig, mga bata, umingay. Mga anghel sa kalangitan, natutuwa. Paano, Rebecca, kung 15 na bata yung inaalagaan mo, 15 na kaluluwa? Ito nga lang, isa madala mo, tuwang-tuwa ng langit. Ito pa kaya 15? Ito pa kaya 30? Ito pa kaya 16 ng mga bata? May kaluluwa yan eh. O kahit may edad yan, mga kapatid, may kaluluwa yan. Naintindihan man ng bawat isa. Eh walang day na mga kapatid para tayo tumigil. Para suportahan, para maglingkod, para suportahan ng simbahan financially. Saka meron tayong ginagawa sa Panginoon. Kung wala, wag na. Huwag na natin suportahan. O, diba? So mga kapatid, bawat isa sa atin, kahit sa anak nyo, huwag natin sabihin, wala tayong pananagutan sa Diyos sa ating mga anak. Inang magulang, makinig. Ikaw dapat ang magdala niyan sa Diyos sa kanila. Nakuha po? Ilalo pa ngayon, kalaban natin, social media, gadgets.
Sa graduation, listen, ang mga bata, si Jay, alam niyo ba yung Bible doon? Check mo nga. Yung Bible na matatanggap ng mga bata. Ang ganda no? Tagalog. Printed, ba't ko ba sinabi? Printed yun sa US. Naglalaman yun ng mga story galing sa Bible. Iririgalo natin yun sa 24 sa mga kabataan. Kasama yung certificate nila. Ayun, New Testament Bible. Ay, doon si Jay sa office. May mga karton doon. Yan o, kakapal. Sir Tess, pag natanggap mo yun, puro Tagalog yun. Huwag mong pabayaan, magbasa siya ng magbasa. Maraming matututunan. Umahayaan, puro cellphone. Mga anak, puro cellphone. Basta. Yan ibibigay natin sa kanila. Pambihira. Sabihin natin sa 15, sa 30 bata yan. Nakatawa, dalawa pa lang ito ha. Naniniwala ako pag-aalagaan nyo ng teachers, listen, lalaki ang mga batang yan. Biyaya ng Diyos, kalahati na lang, madala natin dito. Kung 30 yan, 15 na lang, sabihin natin, 10. Madadagdagan ka ng 10 dyan, uupo. Someday, magiging professional siya mga yan. Ito, bibigay natin sa kanila. Bagong tipan, mga piling kwento sa lumang tipan. Pinakamahalagang paglalakbay. Color dyan, may mga picture pa yung Inagalog to para maintindihan ng mga bata. Mga magagandang storya sa Bible. Nakuha mga kapatid. Isa to sa ibibigay natin sa kanila. Kasama yung certificate. Nakuha po. Ang ganda niya. Mga kapatid. Ang bibigyan lang niya, tsaka ng certificate, yung mga gagraduate. Yung nagtapos ng 12 lessons. Kasi dati, mga kapatid, bigay tayo ng bigay, di ba? Bigay tayo ng bigay. Sayang, walang nananatili. Sayang, dahil wala tayong nakikitang bunga. Pero this time, dapat magi tayong ano rin, di ba? Dapat may focus tayo. Hindi pwedeng parang nagsaboy ka na, bahala na si Batman. Isasa, hindi pwedeng gano'n. Dapat mga kapatid, magpuntirya tayo. Pagkatapos ito, anong susunod? Pagkatapos ito, anong susunod? Kaya mga kapatid, susundan natin yung mga bata. Di ba tapos na sa OCC? Pagkatapos ito, may nakaready na tayo mga lesson. Ang gaganda. Inuturo yun sa loob ng eskwelahan. Sa character building ng mga bata. Ang kagandahan doon, yung ating mga tinuturo, mga kapatid, aprobado pa yan ng DepEd ha. Pero higit sa lahat, galing sa Biblia. Ang ganda nandyan eh. Nakaready na. Kaya, may dahilan ba? Sabihin mo, wala naman kaming magamit na mati sa pagtuturo. Nandyan na. Well provided na. Ang sa atin na lang, susunod na lang tayo. Nakuha ko mga kapatid. Susundan natin sila. Mga kapatid, bawat Kristyano dapat kumilos eh. Lahat tayo dapat may ginagawa. Kaya sa mga kapatirang Kristyano, salamat. Kung hindi ko man banggitin ang pangalan nyo, alam nyo na yun eh. Well appreciated kayo. Sa totoo lang. Well appreciated. Yung inaabot nyo, minsan sa totoo lang, wala rin akong panggas ng tricycle eh. Bibili tayo ng merienda, gagasan ng tricycle. Salamat. Malaking tulong. Biyaya ng Diyos, unti-unti, nagkakabunga. Amen. Okay, huling-huli. Ano sabi ng ating Panginoon sa 1 Corinthians 15? Okay, basahin natin ito. So, dapat ba tayong tumigil sa ginagawa natin?
Dapat ba tayong, tama na, Pastor, nakakapagod na. Okay na yun, Pastor. Baling sasampu lang tayo. Mahalaga eh. Magpapatuloy hindi yung gano'n. Dapat mga kapatid, hindi tayo mas lalo masigasig pa. Okay, dapat ba tayong tumigil? Ano sabi sa 1 Corinthians 15:58 bago tayo magtapos? Ready? Read. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sa Tagalog, kaya nga, mga kapatid ko minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag tayong tumigil. Hello! Lighthouse, Tagaytay. Huwag tayong tumigil. Amen? Always abounding. Sabi diyan, huwag makilos. Huwag kang paapekto. Maring siguro, sa mga pinagdaraanan natin, kumbaga yung hangin eh, igaganon yung sanga mo, pero bumalik ka. Huwag kang makilos. Huwag kang umalis yan. Sabi diyan, laging sumasagana sa paggawa para sa Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang ating ginagawa para sa Panginoon. Alam mo yung pagtuturo sa bata, lalaki yan. Teacher Becca, thank you. Hindi kita nakalimutan. Grade 7 years old ako noon, naging teacher kita. Nakilala ko si Kristo dahil sa iyo. Hindi ka makakalimutan ng mga yan. Nakatalayan sa libro ng buhay. Amen? Yung ginawa mo para kay Kristo. Kaya Pastor, yung mabago yung buhay ng kabataan, makakilala kay Kristo at Queen, mabago ang buhay, maganda. Why? Mga kapatid, praise the Lord. Kailangan natin yan. Kaya may kabuluhan ba yung ating ginagawa kay Kristo? Mahalaga ba? Oo. Magbubunga yan. Huwag tayong tumigil. Amen? Huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil. Sapagkat sabi ng Bible, our labor is not in vain in the Lord. Mahalaga. May patutunguhan ang ating ginagawa para kay Kristo. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita. Pagpalain niyo po mga kapatiran. Pagpalain niyo po kami. Samahan niyo po kami, Diyos, sa aming mga paglilingkod pa na gagawin. Dalangin po, mga Kristyano, patuloy na tumulong. Hindi lang financially, kahit physically, kami po lahat ay maglingkod sa iyo. Pagpalain niyo pong bawat isa sa ngalan ni Jesus. Seated. Okay. JJ, pa-ready na yung mga dapat i-ready. So mga kapatid, huwag tayong tumigil. Amen? Yung, alam mo, pag walang children sa simbahan, ito nga, sa totoo lang, ako'y nalulungkot. Wala tayong Sunday school sa mga bata. Ay, meron na, no? 2 linggo. Pinapapasok na sila doon sa laman. Na pagdating doon, may ginagawa na ba sila doon? O anong ginagawa ng bata sa loob? Ayan. Tulungan yung pastor nyo mag-isip doon. Hindi ko naman kasi kayang yakapin lahat. Alam nyo nang gagawin, na-train na kayo. Oh, si Mrs. na-train yan eh. Magaling yan si Mrs. Hanga ako dyan pagdating sa mga bata rin. So, may mga teachers tayo rito. Nanay, pwedeng tumulong din ng nanay pa. Once a week, mag-assign ng isang nanay. May kasamang young people. Kung may suggestion kayo, sabihin nyo lang sa akin. Kasi, diba, nakikinig doon. Hindi naman nakikinig doon eh. Ano ginagawa. O yan, okay yan. Paghapon, ganito, kaysa mag-ano sila, ayan. Dapat may kinukulayan sila. Meron silang ginagawa dyan. Tahimik pa, di ba? Nade-develop pa yung kanilang drawing skills. So, nakakapakinig din sa atin, somehow. So, dapat ganun. Kailangan natin yun eh.
Ay, yung ang secular, pinagbubutihan, eh tayo pa kaya? Sunday school sa simbahan. Ay, dapat talo natin pagbutihan. So, yun po mga kapatid, panalangin natin na unti-unti, maging maayos ang lahat. Sa kailangan natin talaga ng volunteer teachers. Hindi namin kaya. Ito, nakikita ko sa mga bago rito, may mga potential to eh. Mga ano pa to, mga with honors pa to, mga to. May mga utak to, matatalino to eh. May gamitin mo na yan sa Panginoon. Amen? Sayang ang utak natin kung hindi mo gamitin para sa Panginoon yan. Kasi kakabago ng buhay ng mga susunod na henerasyon. Eh, kailangan natin yan. Magabayan sila. So yun po mga kapatid, kailangan po natin. Okay si Jay? Bago tayo, dumako sa ilang paalala, dako muna tayo sa paghandog sa Panginoon. Ito muna sila si Jay. Yung ating offering, napakaliit. 1,600. Ang bill natin sa tubig, alam niyo kung magkano? 2,000. Bakit 2,000? Bakit 2,000? May leak. Pangalawa, libo. May patay na.